Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga kakilala ng tatay ko na itago na lang natin sa pangalang Ruel. Taong 1998, Tondo, Manila. Noong mga panahong ito, kakatapos pa lamang ni Ruel ng kanyang ranger training. Bahagi kasi ito ng kanyang pinasok na propesyon, ang pagpupulis. Nagsimula ang kakaibang karanasan ni Ruel noong ma-assign siya sa Tondo. Tubong probinsya itong si Ruel, kaya tampulan siya ng pang-aasar ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Kesyo, galing daw ng bundok at wala daw alam sa kalakaran ng syudad. Ngunit sa kabila ng mga pang-aasar at panghahamak ng kanyang mga kapwa-pulis, ay ipinakita ni Ruel ang kahusayan niya pagdating sa kanyang sinumpaang tungkulin. Ilang buwan pa lamang itong si Ruel ay napakarami na niyang nahuling mga masasamang loob. At kabila nga dito ang isang matandang nagngangalang Brandon. Ayon sa mga tao, ang matandang si Brandon ay isang matinik na snatcher sa lugar. Pero kung titingnan mo ito, ay makikita mong parang hindi naman niya kayang tumakbo ng mabilis. Mga nasa edad 70 na itong si Brandon. At sa edad na yon, karamihan ay hindi na makakilos ng mabilis. Pero kakaiba ang matandang ito. Isang beses habang naglalakad si Ruel sa isang eskenita, ay may biglang sumigaw na babae na humihingi ng tulong. Nanakawan ito. At nang lingunin ito ni Ruel, nakita niya ang matandang tumatakbo. Kaya dali-dali niya itong hinabol. Medyo matao nung araw na yon kasi araw ng linggo. At sakto namang labasan ng mga tao galing sa simbahan. Doon nagpunta ang matanda. Pero kakaiba din ang talas ng mata at memorya nitong si Ruel. Natandaan niya ang suot na damit ng matanda, pati na ang itsura nito. Sa kasamaang palad, ay hindi na niya ito naabutan. Kinabukasan, agad binalikan ni Ruel ang lugar. May kutob kasi siyang doon lang sa lugar na yon naglalagi yung matanda. Hindi siya nagsuot ng uniforme nung araw na yon. Sa hindi malamang dahilan, naging interesado siya sa matandang yon. Hanggang sa mataan niya itong lumalakad sa tabi ng daan. Agad niya itong sinundan ng palihim. Hanggang sa pumasok ito sa isang barong-barong na nasa tabi naman ng isang estero. Hindi na muna niya ito kinumpronta sa kadahilanang nais niyang malaman ang pagkakakilanlan nito. Kaagad siyang nagtanong sa mga kapitbahay. Nagbabakasakali siyang may magsasabi sa kanya ng impormasyon tungkol sa matanda. Hanggang sa isang lalaki ang napagtanungan ni Ruel. Si Mang Brandon ba? Naku, mabait yan. At dalawa lang sila ng anak niyang lumpong nakatira dyan sa barong-barong na yan. Kawawa nga lang silang dalawa dyan eh. Wika ng lalaki. Ano naman ang ikinakabuhay nila? Tanong ni Ruel. Barker sa paradahan ng jeep yan si Mang Brandon. Tugon ng lalaki. Napaghinuhan ni Ruel na hindi alam ng mga kapitbahay niya ang tunay na ginagawa ni Brandon. Kaya hindi siya tumigil sa pagsunod dito. Hanggang sa masukol niya ito. Nasa aktong nandudukot ang matanda at saktong nasa tabi niya ito. Hindi pa din siya naka-uniforme nung mga panahong yon, kaya hindi man lang siya napansin ng matanda. At nang akmang tatakbo na ito, ay agad kinabitan ni Ruel ng posas ang matanda. Manong,
Huwag ka nang magtangkang tumakas. Sumama ka na lang sa akin. Wika nito sa matanda na agad namang sumang-ayon. Wala na din naman siyang magagawa dahil nakaposas na siya at nakakabit pa ito sa kamay ni Ruel. Pero laking gulat ng matanda dahil hindi siya dinala ni Ruel sa police station, kundi sa isang grocery store. Ano? Dito na ba yung bagong police station? Ha? Pang-aasar ng matanda kay Ruel. Hindi sumagot si Ruel. Kumuha ito ng cart at naglagay ng mga grocery dito. Gatas, kape, delata at kung ano-ano pa. Matapos nilang bayaran ang lahat ng pinamili ni Ruel, ay kaagad na silang lumabas at tinungo ang barong-barong ni Mang Brandon. Bago sila pumasok sa bahay ay kinalagan niya ito. Manong, hindi ko po kayo huhulihin. At para sa inyo tong mga grocery, isa lang ang pakiusap ko sa inyo. Itigil na ninyo ang pandurukot. Hindi po ito maganda. Mabuti sana kung ako lang ang makakakita sa inyo. Paano kung ibang pulis? E di, kalaboso na kayo. Wika ni Ruel sa matanda na nakangiti lamang sa kanya. Laking gulat ni Ruel nang bigla itong tumakbo. Naku naman, Manong! Bumalik na kayo dito! Sigaw ni Ruel sabay takbo upang habulin ang matanda. Nakipaghabulan si Ruel sa matanda sa gilid ng estero habang tinitingnan niya itong tumatakbo at namangha siya dahil napakaliksi nito ni hindi ito tumatama sa mga taong nakaharang at muli na namang nakaalpas ang matanda sa kanya. Bumalik siya sa barong-barong at nakita niya ang isang dalagita na nakaratay sa higaan. Nakita niya ang mga paa nito. Maliit ang isang paa. May polio ang bata. Nanatili si Ruel sa barong-barong upang hintayin ang matanda. At kinagabihan ay dumating nga ang matanda. Nagulat pa ito nang magsalita si Ruel. Oh, Manong, nakapagluto na ako. Kumain ka na. Nakakain na din yung anak mo. Wika nito. Ngumiti lamang ang matanda at agad na nagdampot ng pinggan at kumain. Ano ba ang kailangan mo sa akin, Utoy? Tanong nito habang sumusubo ng kanin. Agad namang sinabi ni Ruel na nais niyang tulungan ang matanda. Ngunit nagmatigas ito at sinabing hindi niya kailangan ang tulong ni Ruel at agad siyang pinaalis. Sa kabila ng pagtaboy sa kanya ng matanda ay patuloy pa din niya itong sinusundan. Paminsan ay hinihiritan niya ito ng mga grocery. Hanggang isang araw, habang nakaupo si Ruel at nagkakape, ay nilapitan siya ng matanda at kinausap siya nito. Ano ba talaga ang sadya mo sa akin, Utoy? Tanong nito. Napalingon ito sa matanda at naibuga pa ang iniinom niyang kape. Manong? Anong ginagawa mo dito? Takang-takang tanong ni Ruel. Dahil ang kapihang tinatambayan ni Ruel ay tapat lamang ng estasyon ng pulisya at pwedeng-pwede na siyang hulihin ng kahit na sinong pulis dahil kilala na si Mang Brandon bilang talamak na mandurukot sa lugar. Alam mo, Utoy, mahirap ang buhay ko. Hindi ako basta pwede tumigil sa ginagawa ko. May gamot na iniinom ang anak ko at ang iniisip ko ay kung saan kami kukuha ng pang-araw-araw naming pagkain kapag sinunod ko ang sinasabi mo. Kaya, pagpasensyahan mo na ha. Hindi ikaw ang makakapagpatigil sa akin sa ginagawa ko. Wika ng matanda at agad ding umalis. Napaisip si Ruel sa mga sinabi nito. Kung huhulihin niya ang matanda,
sinong mag-aalaga sa anak nito? At kung hahayaan naman niya ang ginagawa nito, ay mapapabayaan naman niya ang kanyang tungkulin. Kaya hindi tumigil si Ruel sa pagsunod kay Mang Brandon at sinisiguro niyang hindi ito mapapahamak at hindi mahuhuli ng mga kasamahan niyang pulis. Ngunit isang gabi, habang nagpapahinga si Ruel sa kanilang istasyon, ay may biglang pumasok na isang matanda. Malakas ang ulan noong mga panahong yon at medyo nagbabaha din sa tapat ng istasyon. Napatayo si Ruel nang makilala niya kung sino ang pumasok. Sugatan ito at bitbit ng isa niyang kasamahang pulis. Nahuli si Manong Brandon. At nang inilagay na ito sa selda, ay kaagad itong nilapitan ni Ruel at kinausap. "Manong, ano nangyari? Ba't kayo may sugat?" Alalang tanong ni Ruel sa matanda. Minalas ako eh. Nadaplisan ako ng bala sa binte. Utoy, tsaka kung nag-aalala ang anak ko sa akin, pwede mo ba siyang puntahan? Tugon nito. Hindi na nagdalawang isip si Ruel. Agad na niyang pinuntahan ang dalagita sa bahay nila Mang Brandon. Pagdating niya ay mahimbing nang natutulog ang bata. Ginising niya ito at tinanong kung nakapaghapunan na ba ito. Matamlay na umiling ang dalagita, kaya agad niya itong pinakain. Sinabi niyang hindi makakauwi ng gabing yon ang kanyang tatay sa kadahilanang may trabaho itong kailangang tapusin. Matapos kumain ay agad ding lumisan si Ruel. Bumalik siya sa estasyon. Kinabukasan, laking gulat ni Manong Brandon nang pinalabas siya sa kulungan. At sinabi ng isa sa mga pulis na may nagpiyansa sa kanya. Nakangiti itong dumaan sa lamesa ni Ruel at ngumiti lang din naman si Ruel sa kanya. Hanggang sa nakaisip si Ruel ng isang magandang paraan para ialis sa kanyang nakagawi ang trabaho si Manong Brandon. Pagtapos ng kanyang trabaho, agad na tinungo ni Ruel ang lugar kung saan lagi niyang nakikita si Mang Brandon. Inabangan niya ito hanggang sa makita niya ang matanda. Iika-ika pa itong palakad-lakad habang nagtatawag ng mga pasahero sa terminal. Nang maupo ito ay agad na siyang nilapitan ni Ruel. "Manong, saglit lang ho. May iaalok po ako sa inyo. Tsaka kung matutuwa kayo." Masayang wika ni Ruel. Ngunit tumayo ang matanda at sinabing hindi ito interesado sa alok ng binata. Akmang lalakad na sana si Manong Brandon at tatayo na sana si Ruel nang bigla siyang itinulak ng matanda. Napaupo siya sa kanyang kinauupuan at walang ano-ano ay may kung sinong nagpaputok ng barel mula sa gawing kanan nila ni Manong Brandon. Mabilis namang nakabunot ng barel si Ruel at nakaganti ng putok. Ngunit, nang tingnan niya ang matanda, ay nakahandusay na ito sa simento. Hahabulin pa sana ni Ruel ang bumarel dito pero mas inuna niyang dalhin ang matanda sa ospital dahil grabe ang tama nito sa tagiliran. Pagdating niya sa ospital, ay agad na nilang ipinasok sa emergency ang matanda. Ayon sa doktor, malubha ang tama nito at maaaring ikamatay ng matanda. Nalungkot si Ruel dahil ang inaalala niya ay ang anak ni Mang Brandon. Ilang oras din siyang palakad-lakad sa harap ng operating room nang biglang lumabas ang doktor at sinabing ligtas na ang matanda pero mahina pa din ito. Pinagpahinga ni Ruel ang matanda sa isang pribadong silid sa ospital. At nang magising ito, laking tuwa ni Ruel. Agad niyang nilapitan at tinanong. Laking gulat ni Ruel
nang bigla itong bumangon at inalis ang benda sa kanyang katawan. Kitang-kita ni Ruel na wala na itong sugat. Kinusot-kusot pa ni Ruel ang kanyang mga mata upang masigurong hindi siya namamalikmata. Nilapitan niya pa ang matanda upang hawakan ang bahaging tinamaan ng bala. Pero ang tanging naiwan na lamang ay ang pilat nito na indikasyon na magaling na ang sugat niya. Napaatras si Noel dahil sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala. Gawa ng kani-kanina lamang ay nag-aagaw buhay pa yon. Pero ngayon, tila ba walang nangyari sa matanda? Manong, anong nangyari sa sugat mo? Paano gumaling ng ganong kabilis yun? Takang tanong ni Ruel sa matanda. Pero ngingiti-ngiti lang ito at nagsalita ng, Patas na tayo. Pinalabas mo ako sa kulungan. Iniligtas ko naman ang buhay mo. Wika ng matanda na lubhang ikinagulat naman ni Ruel. Isinalaysay ng matanda na si Ruel pala ang pakay ng bumarel sa kanya noong mga oras na yon. Ayon pa kay Manong Brandon, matagal nang minamanmanan si Ruel sa paligid dahil sa pakikialam niya sa mga gawain ng mga grupo ng mga sindikato doon. Pinayuhan din itong itigil na ang pagsunod-sunod nito sa kanya. Ngunit lubhang mapilit itong si Ruel, lalo pa at nakita niya ang pambihirang pangyayari sa matanda. Mas lalo pa siyang naging interesado dito. Hanggang sa isang araw, tila nakulitan na ang matanda sa kakasunod sa kanya ni Ruel, kaya kinumpronta niya ito. Habang nagkakapi si Ruel sa dati niyang pwesto, ay nilapitan siya ng matanda at agad na tinanong ng, Utoy, ano ba talaga ang gusto mong malaman? At talagang hindi ka titigil ng kakasunod sa akin? Tanong nito habang nakikihigop sa tasa ng kape ni Ruel. Lahat, Manong. Lahat ng tungkol sa'yo. Hindi ko alam pero bigla kasi akong naging interesado sa'yo eh. Wika ni Ruel at doon na nagkwento ang matanda. Ayon kay Manong Brandon, hindi talaga siya taga Maynila. Tubong Calatrava Negro sila ng kanyang anak. At ayon din sa kanya, dati siyang kasapi ng kapulisan sa probinsya. Pero dahil sa uso noon ang mga rebelde sa lugar nila, napilitan siyang umalis dahil ang inaalala niya ay ang batang kasama niya. Ayon din kay Manong Brandon, hindi niya pala anak ang batang yon kung hindi apo. Anak ito ng nasira niyang anak na babae na namatay dahil sa pananalakay ng mga rebeldeng grupo. At dahil alam niyang nanganganib din ang buhay niya noong mga oras na yon, dahil napatay niya ang isa sa mga commander ng mga rebelde, imbis na mamalagi, pinili niya ang lisanin ng kanilang lugar kasama ang kanyang apo na noon ay sanggol pa lamang. Hanggang sa mapadpad sila sa Maynila at doon na namuhay. Isinalaysay niya din ang dahilan ng mabilis na paggaling ng mga sugat niya. Ayon sa matanda, ay may kaisa-isang gamit siyang pinanghahawakan na nagbibigay sa kanya ng kakaibang liksi at bilis. Gayon din ang kakayahang maghilom ng mga sugat, gaano man ito kalala. Ipinakita niya ito kay Ruel at nanlaki ang mga mata ng binata dahil sa kanyang nakita. Isa itong maliit na bagay na halos kasing laki lamang ng butil ng bigas. Kulay itim ito na medyo patulis. At nang tingnan itong mabuti ni Ruel, napagtanto niya na ito ay isang kuko ng pusa. Hindi magkamayaw si Ruel sa kanyang mga nalaman kay Manong Brandon. Kaya pala napakabilis nitong kumilos at napakadulas habulin.
Dahil ang kakayahan pala ng gamit na ito ay ang bigyan ka ng kaparehong kakayahan ng isang pusa. At isa pa sa mga kakayahan nito ay ang talas ng pang-amoy, pandinig, at higit sa lahat, talas ng paningin. Isinalaysay din ni Mang Brandon kung paano niya ito nakuha. Ayon sa matanda, ipinagkaloob ito sa kanya ng isang matandang ermitanyo na nakatira sa kanilang lugar sa Calatrava. Kapalit sa pagtulong nito sa matanda, ay ipinagkaloob sa kanya ang kuko ng pusa. Kalakip ang isang libreta na naglalaman ng mga dasal para mapagana ang gamit na yon. Ipinakita din ito ng matanda kay Ruel. Halos kasing laki ng posporo ang libretang yon na may kakapalan. Napakaliit ng mga nakasulat dito at baliktad pa ang mga letra na kapag hindi mo iniharap sa isang salamin, ay hindi mo talaga mababasa. Kakaiba ka nga talaga, Manong. Nga pala, hindi pa ako formal na nagpapakilala sa inyo. Ruel ho ang pangalan ko. Pagpapakilala nito sa matanda. Brando naman ang pangalan ko, Utoy. O siya, kung wala ka ng kailangan, alis na ako. Maiwan na kita. Wika ng matanda at agad naman siyang pinigil ni Ruel. Saglit lamang ho, Manong. May ialok po ako sa inyong trabaho na alam kong ligtas at siguradong magugustuhan mo. Wika ni Ruel at bigla namang lumingon ang matanda sa kanya at muling umupo. Sige, ipaliwanag mo at baka magka-interest ako. Tugon ng matanda. Meron palang nabiling palaisdaan si Ruel sa Laguna at nais niyang si Manong Brandon ang magpatakbo nun. Tumanggi ang matanda sa kadahilanang wala naman itong kaalam-alam sa pagpapatakbo ng ganoong negosyo. Subalit nang banggitin ni Ruel ang tungkol sa kanyang apo, ay bigla itong napaisip. At sinabi nito sa binata na pag-iisipan niya ang alok nito. Ang hindi alam ng dalawa nung araw na yon ay may mangyayaring hindi maganda kay Ruel. Akmang papatayo na sana si Ruel nang may humintong isang sasakyan sa harap niya at pinaulanan siya ng bala. Nakapagtago ang matanda ngunit napuruhan si Ruel. 3 tama ng baril sa dibdib at isa sa leeg ang natamong pinsala ni Ruel. Pag-alis ng sasakyan, ay agad na nilapitan ni Mang Brandon si Ruel at pinigilan itong magsalita. Dahil sa tuwing sinusubukan ng binata ang magsalita, ay bumubulwak ang dugo sa mga sugat nito. Hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng malay. Pagdilat ni Ruel, ay nasa loob na siya ng isang silid ng isang ospital. May mga bendang nakabalot sa katawan nito. Inikot niya ang kanyang paningin at nakita ang isang kasamahan niyang nakaupo sa tabi niya. At si Manong Brando naman ay kakapasok lamang sa pintuan. Agad na tumawag ng doktor ang kasamahan niyang pulis. At pagdating ng doktor, maging ito ay nagulat. Dahil lang sinabi niya sa mga kasamahan ni Ruel, hindi na ito makakaligtas. Dahil ang balang tumama sa kanyang leeg ay pumaibabaw papunta sa kanyang ulo. Matagumpay naman itong natanggal pero ang sabi ng doktor ay maaari niya pa rin itong ikamatay. Tinanggal ng doktor ang mga kagamitang nakasabit sa bunganga ni Ruel upang makapagsalita ito. At mas lalo pang namangha ang doktor nang matapos niyang tanggalin ang mga aparatos ay biglang bumangon si Ruel at humingi ng tubig. Tinanong siya ng kanyang mga kasamahan kung ano ang kanyang huling natatandaan bago siya tuluyang nawala ng malay. Inisip niya itong maigi at sinabi niyang, ang huli kong natatandaan, may pinahawak sa akin si Manong Brandon na isang maliit na supot
At may binulong siyang salita sa tenga ko na hindi ko naman maintindihan. Matapos nun, nawala na lang ako ng malay. Wika ni Ruel. Tiningnan niya ang matanda. Nakangisi lamang ito sa kanya habang nagbabalat ng mansanas. Hindi na ito sinabi ni Ruel sa lahat, pero alam niya na si Manong Brandon ang may kagagawa ng himala ng kanyang paggaling. Pag-alis ng mga kasamahan ni Ruel, ang naiwan na lamang ay si Manong Brandon. Lumapit ito sa kanya at tinulungan siyang makaupo ng maayos. Oh, kumusta naman ang pakiramdam ng namatay at muling nabuhay, Utoy? Masarap ba? Tanong ng matanda sa kanya at sabay abot ng isang pulang supot sa binata. Manong, ano po to? Takang tanong ni Ruel. Sa'yo na yan. Di ko na din kakailanganin yan doon sa palaisdaan mo eh. Wika ng matanda at umalis na ito dahil aayusin pa daw niya ang kanyang mga gamit para sa paglipat nila sa palaisdaan ni Ruel. Bagay na ikinatuwa ni Ruel sapagkat tinanggap ng matanda ang kanyang alok. At ang supot na ibinigay sa kanya ng matanda ay ang gamit na pinaka-iniingatan ni Manong Brandon. Sa kasalukuyan, Pulis Maynila pa din itong si Kuya Ruel. At si Manong Brandon naman ay namatay na dahil sa katandaan. Ang apo naman nito ay pinagamot ni Ruel at himalang nakakalakad ito. Isa itong hindi malilimutang kaganapan sa buhay ni Ruel na hanggang ngayon ay pinasasalamatan niya pa din sa Diyos. Na minsan sa buhay niya ay nakasumpong siya ng isang taong may biyaya ng kapangyarihan ng kuko ng pusa.